May nakaraan ka ba na nais mong balikan? Nais mong ulit-ulitin? O may nakaraan ka na wini-wish mo na sana hindi na lang nangyari sa buhay mo? Paano kung multuhin ka ng nakaraan mo? Paano kung magbabalik ang dating siklab ng apoy ng isang pagmamahalan? Magpapatupok ka ba? O hahayaan mo na lang na kusa itong humupa at tuluyang mawala? Nako, syempre, alam kong excited ka sa ating kwento sa araw na ito dahil ako din naman ay medyo na-excite para sa ating kwento na pinadala sa atin hindi ko pa nabasa ang kanyang pangalan dito. Kasi naman, hindi ko binabasa agad yung mga storya para naman may element of surprise para sa akin. Huwag na nating patagalin. Ako, napahaba tuloy ang ating intro. Eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga apoy na pilit nating pinapatay. May mga apoy na nag-uumpisa pa lang, pilit na nating inaapula. Pero may mga apoy din na gustong-gusto nating mas sumiklab pa. Ano ba ang apoy sa buhay mo na nais mong patayin at nais mong mas lalong pasiklabin? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Mama Mia, at sa lahat ng bumubuo nitong iyong programa. Medyo ilang buwan na rin na nadiskubre ko itong iyong channel. Nag-iisip pa nga ako kung akin ba itong seseryosohin at ipapadala ko nga ba ang sulat ko at ang kwento ko sa inyo. Pero I realized na dapat pala isinishare ang mga kwento. Hindi lang para magbigay ng inspirasyon, magbigay ng leksyon, kundi magbigay din ng babala para dun sa mga taong magkakasala pa lang ng mga kasalanan na pinagdaanan ng iba. Mama Mia, uumpisahan natin ang ating kwento. Bago ang lahat, nais ko munang sabihin muna sa inyo na ako pala ay mahilig talaga sa pagsusulat. Kaya naman, may mga detalye talaga dito sa sulat ko na mukhang makata. Ganun talaga ako kung magsulat eh. Eto na, uumpisahan ko na. Ang gabi ay malamig at tahimik habang naglalakad ako sa isang art exhibit na ginanap sa isang gallery sa Makati. Isa itong fundraising para sa mga batang may sakit na cancer. At bilang photographer, inimbitahan ako ng isa sa mga kaibigan ko na isa rin sa mga organizers ng art gallery na ito. Inimbitahan niya ako para mag-display ng ilan sa mga kuha ko. Nang mga oras na yon, wala pong masyadong tao sa loob ng gallery. Kaya naman, mas madali kong naaninag at nakita ang bawat detalye. Habang nililibot ko ang mga pader, isang litratong kuha ko mula sa Siargao ang biglang naghatid ng alon ng mga alaala sa akin. Isang babaeng nakatayo sa baybayin, may ngiting punong-puno ng kalayaan. Ngiti na akala mo walang pwedeng humusga sa kanya. Hindi siya ang babaeng yon. Ibang babae yon na ginawa kong modelo sa kuha kong litrato. Kaya lang sa hindi ko malamang dahilan, Mama Mia, bakit siya ang naiisip ko
habang pinagmamasdan ko ang larawan ng babaeng iyon. Siya, ang babaeng mula sa aking nakaraan. Si Lara. Oo, Mama Mia, hindi si Lara ang babaeng kinunan ko dun sa nasabing litrato. Pero ewan ko ba bakit biglang sumilay ang imahe niya sa aking isipan. Siya ang una kong naging modelo. Si Lara. Siya rin ang unang babaeng minahal ko ng totoo. Ikaw pa rin pala. Ganito pa rin palang klase ang mga kuha mo. Isang pamilyar na tinig ang gumambala sa aking pag-iisip. Mama Mia, akala ko nga, guni-guni ko lang yun. Akala ko nga, hindi lang imahe niya ang nasa aking isip nung mga panahon na yon, kundi pati na rin ang kanyang malaanghel na boses. Ngunit nung napalingon ako, para po akong pinagsakluban ng langit at lupa. Si Lara nga. Siya nga. Sa hindi ko mawaring dahilan, bakit kung kailan ko siya iniisip ay bigla-bigla na lamang siyang sumusulpot. Na para bang alam niya na kahit papaano ay naaalala ko siya. Na para bang alam niya na kahit papaano ay namimiss ko siya. Nakatayo siya sa aking harapan, Mama Mia. Nakasuot ng simpleng puting bestida. May suot din siya na kulay abuhing trench coat. Maulan kasi nung mga panahon na yon. At ang kanyang buhok, Mama Mia, kulay kastanyas na nakatirintas pa ng bahagya at may mga ilang hibla na nakawala mula sa kanyang pagkakatirintas at na sa kanyang mukha ang mga hiblang ito. Hindi agad kumilos ang aking katawan nung mga panahon na yun. Parang bumagal ang lahat. Parang isang panaginip. Lara. Isang bulong ang kumuwala sa aking mga labi. Halos hindi ako makapaniwala noon na andito siya sa aking harapan. Halos hindi ko mawari noon kung paano ito nangyari. Papanong ang babaeng kanina lang ay iniisip ko, ngayon ay nasa likuran ko na. Unti-unti siyang naglakad at naging pantay ang kinaroroonan naming dalawa. Ngumiti siya. Yung ngiti niya na nagpapabalik sa akin ng napakaraming alaala. Oo nga, ako nga ito. Buhay pa ako, Miko, sabi niya. Sa halip na sumagot ako kaagad, ay napatingin na lamang ako sa kanyang mukha. Mama Mia, pinilit ko pong kontrolin ang nararamdaman kong bigla na lang nanumbalik. Sa hindi ko malamang dahilan, ay may rumaragasang kakaibang damdamin dito sa aking dibdib. Para pong apoy na bigla na lang sinindihan dito sa puso ko. Akala ko noon, kahit makita ko pa siya, ay wala na akong magiging pakialam. Pero iba pala kapag nasa harap mo na, Mama Mia. Tumitig siya sa mga mata ko at tumango. Alam mo, sa totoo lang, hindi kita inaasahang makita rito, sabi niya. Ganon din ako, sagot ko naman. Pero isa kasi sa mga organizers dito ay kaibigan ko. Ah, sorry, hindi ko naman alam. Akala ko kasi ayaw mo pa ring sumali sa mga fundraising at sa mga art gallery. Akala ko kasi sa social media mo pa rin pinopost ang lahat ng mga kuha mo.
Ngumiti lang ako ngunit hindi na nagsalita. Ibinalik ko ang aking paningin sa tinitingnan kong larawan na kuha ko kani-kanina lang. Alam mo, may estilo ka talaga na sa'yo lang ano. Kapag nakakakita ako ng letrato, nalalaman ko kaagad kung sa'yo ba yun o hindi. Hindi pa rin ako kumipo. Hindi ko siya tiningnan. Nanahimik kami ng siguro nasa mga 1 minuto noon, Mama Mia. Coffee? Tanong niya. Napalingon ako sa kanya. Hindi malaman ang aking gagawin at sasabihin. Hindi ko alam, Mama Mia, kung papayag ba ako sa alok niyang kape. Pero wala naman akong rason para humindi. Kaya naman tumango lang ako. At doon nagsimula ang gabing hinding-hindi ko kailanman makakalimutan. Nauna siyang maglakad pagkatapos kong tumango. Ako naman ay nakasunod sa kanya. Dahan-dahan ang paglalakad niya kaya dahan-dahan lang din ako. Hindi ko alam kung bakit ayokong makisabay sa paglalakad sa kanya. Nakita ako nung kaibigan ko. Kilala niya si Lara. Alam niya ang kwento naming dalawa. Kumunot ang kanyang noo. Wala siyang ibang sinabi. Pero tumango ako at para bang nagkakaintindihan na lang kaming dalawa. Kaya yun, Mama Mia. Umupo kami sa isang kilalang coffee shop na bukas hanggang hating gabi. Tahimik ang paligid. Kokonti lang ang tao, pero sa pagitan naming dalawa, hindi ko alam. Nakakaramdam ako ng gulo. Na para bang may napakalakas na ingay ng mga hindi namin naisatinig na mga tanong. Mama Mia, matapos kaming makapag-order at matapos na dumating yung kapeng aming in-order, ay nagsalita ako. Anong ginagawa mo dito, Lara? Tanong ko habang pinapainit sa palad ang mug ng kape. Business trip at saka escape. Nagtaka ako dun sa huling salita. Escape? Tumawa siya. Pero ang tawang yun ay wala namang tuwa. Walang tamis. Ang tawang yun, mas madaling sabihin na medyo mapait. Escape. Pagtakas sa isang buhay na hindi ko rin alam kung ano ba talaga. Namumuhay ba ako o ginagampanan ko lang yon bilang aking obligasyon? Hindi ko alam kung ano ang kanyang ibig sabihin noon, Mama Mia. Pero hindi ko pa rin masabi kung dapat ba akong magtanong pa. Kaya naman naghintay na lang ako kung may susunod pa siyang sasabihin. Marami akong kailangang harapin noon, Miko. Kaya kita iniwan. Patuloy niya. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi kita minahal. Nanatili akong tahimik, Mama Mia. Rumaragasa ulit ang dami ng memorya naming dalawa sa aking alaala. Sa totoo lang, kahit anong paliwanag ang gawin niya, walang kahit na anong paliwanag ang makakapagwala ng sakit na nararamdaman ko. Walang kahit na anong paliwanag ang makakapaghilom ng sugat dito sa dibdib ko. Hindi na siya nagpaliwanag. Tinignan at tinitigan na lamang niya ang kaniyang kape. Iniwanan mo ako nang walang pasabi, Lara. Bigla ka na lang naglaho na parang bula. Niha, niho, wala. Alam mo bang naghintay ako araw-araw? Naghintay ako ng tawag, mensahe,
Kahit anong palatandaan na totoo yung tayong dalawa. Pero wala. Nakita kong tumakas ang 2 butil ng luha sa gilid ng kaniyang mga mata. Namatay ang papa ko, Miko, kaya kinailangan kong umuwi noon sa Cebu. May negosyo kaming nalulugi na. Nalubog din kami sa utang. Nakiusap ako sa mama ko na wag akong ipakasal sa anak ng business partner nila. Pero Miko, wala akong nagawa. Ang kapalit kasi noon ay ang pagtulong nila sa pamilya namin. Miko, wala akong nagawa dahil gusto kong tulungang makaahon ang pamilya ko. Gusto kong wag tuluyang malubog ang mga magulang ko at ang kabuhayan namin. Doon ako napatigil. Ikinasal ka na? I mean, ikakasal ka, Lara? Umiling siya. Kahit patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata, ay nakuha pa rin niyang umiling. Hindi. Hindi kami ikinasal at hindi na kami ikakasal. Pero naging nobyo ko siya. Hanggang ngayon, hawak pa rin niya ang negosyo namin. Hanggang ngayon, hawak pa rin niya pati ang mga buhay namin. Kasi kung aalis ako, hindi ko alam, baka tuluyan niyang ipasara lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Kaya nanatili ka? Kaya nagtiis ka? Kaya hindi ka masaya? Tanong ko sa kanya. Tingnan mo ang mukha ko, Miko. Eto ba ang mukha ng masaya, ha? Masaya ba ako? Tumitig siya sa mga mata ko, Mama Mia. At ang mga mata niya ay para bang nagsasabing nakakulong siya sa isang relasyong hindi naman niya gusto. Ngayong nasa harap na ulit kita, ang tanong, ako ba ang pipiliin mo? O ikaw ba ulit ang pipiliin ko? Yun ang tinanong ko sa kanya na hindi niya nagawang sagutin, Mama Mia. At muli, tumahimik kaming dalawa. Pero ngayon, mas mabigat na ang dala ng katahimikang iyon. Sa pagkakataon na to, matapos niyang ipaliwanag sa akin kung bakit siya biglang nawala at matapos kong itanong sa kanya ang mga tanong na hindi ko alam kung may sagot na siya, ay nanahimik kaming muli. Uminom na lamang kami ng kape. Hinigop namin ang kape na hindi na mainit. At nung tapos na nga kaming nagkape, ay tumayo ako. Nagpaalam ako sa kanya. Hindi ko na hinintay na magsalita pa siya, Mama Mia. Hindi ko na hinintay na dagdagan pa niya ang mga paliwanag niya. Tumalikod na ako. Naglakad ako pauwi doon sa art gallery. Nung bumalik ako ay meron ng mga tao. Kaya naging busy na ako hanggang sa natapos ang araw na yun. Pagka-uwi ko sa bahay ko nung gabing yun, Mama Mia, hindi ako makatulog. Wala akong nagawa kundi titigan ng kisame habang ako ay nakahiga. Paulit-ulit ang tanong sa isip ko. Bakit ngayon? Bakit ngayon pa siya bumalik? Sa panahong akala ko ay buo na ulit ako. Sa panahong akala ko hindi na niya ulit ako masasaktan. Bakit kailangan pa niyang magbalik? Bakit kailangan pa niyang guluhin muli ang buhay ko? Medyo natagalan ako bago ayusin ang buhay ko nung lumayo siya. Nung bigla siyang nawala ng walang patsabi. Tapos ngayon,
Tapos ngayon babalik siya. Guguluhin niya ulit. Matataranta ulit ako. Tapos wala na namang kasiguraduhan kung panghabang buhay ba na mananatili siya sa piling ko. Pero sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko kailanman tuluyang naisara ang pintuan ng puso ko para kay Lara. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako ganito sa mga nakarelasyon ko dati. Kahit na ilang taon ang lumipas, kahit ilang babae na ang dumaan sa buhay ko matapos niya akong iwanan, magsisinungaling ako sa inyo kung sasabihin kong nakalimutan ko na siya ng tuluyan. Dahil ang totoo, Mama Mia, iba pa rin talaga si Lara. Siya yung tipo ng babae na kahit masakit ang kaniyang mga alaala, ay hahanap-hanapin mo pa rin sa bawat paggising mo sa umaga. Siya ang tipo ng babae na kahit nahirapan ka, ay siya pa rin talaga ang sinisigaw ng puso mo. At sa loob ng mahabang panahon, akala ko ay tuluyan ko nang naikubli yun sa pinakasulok na bahagi ng dibdib ko. Pero ngayong nakita ko siya ulit, para bang napakadali lang sa kanya na makapasok ulit dito. Siguro dahil hindi naman talaga siya nawala. Siguro dahil hindi naman talaga nilisan ng alaala ni Lara ang puso ko. Kinabukasan, hindi ko napigilan ang sarili ko na mag-text sa kanya. Nagbabakasakali ako noon na yun pa rin ang numero niya. Nung iniwanan niya kasi ako dati, Mama Mia, alam kong yun pa rin ang cellphone number niya. Dahil ilang beses akong tumawag, nagre-ring pa naman ito pero hindi niya sinasagot. Hanggang sa napagod na lang ako sa kakapindot ng cellphone ko noon sa pagdial ng numero niya. Ngayon ko na lang ulit tinext ang numerong yun. Binura ko na ang numerong yun sa cellphone ko. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit memoryado ko pa rin bawat numero nito. Pwede ba kitang makita ulit? Ang laman ng mensaheng pinadala ko sa kanya. Ilang minuto lang ay may sagot na dumating sa akin. Sige, same place, 4 p.m. At eto na nga kami. Bumalik kami sa parehong coffee shop. Pero mas maaga akong dumating kaysa sa kanya. Dala-dala ko ang lumang sketchpad na gamit ko noon habang ipinipinta ko ang larawan niya sa isip ko. Dumating siya. Suot niya ang isang simple na asul na bestida at nakapusod ulit ang buhok niya. Tulad ng mga nagdaang panahon sa aming relasyon, may mga iilang hibla pa rin ang buhok na naiwan sa kaniyang mukha. Bagay na mas lalong nagpapaalala sa akin sa aming nakaraan. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang unang araw naming mag-date dalawa noon. Alam mo, Mama Mia, napakasimple lang talaga ni Lara. Kung may isang bagay o may isang salita na makakapagpalarawan sa kanya, yun ay ang salitang simplicity. Hindi niya kailangang magsuot ng mga mamahaling bagay para makuha ang buong atensyon ko. Ang totoo, kahit naka-t-shirt lang siya, nasisilaw pa rin talaga ako sa angkin niyang kagandahan. Nung dumating siya, ay umorder na kami ng kape. Pagkatapos noon ay umupo na siya sa harapan ko. Naaalala mo to? Tanong ko sa kanya sabay abot ng sketchpad ko. Dahan-dahan niya itong binuksan. Page by page.
Nilantad ko sa kanya ang mga guhit ko noon, mga mata niya, mga ngiti niya, at yung huling pahina. Pahina na walang mukha, puro outline lang. Dahil iniwan niya akong basag at hindi nabuo. Tinitigan niya ang huling pahina, Mama Mia. Hindi ko yan natapos, sabi ko. Ngumiti siya. Pero tulad nung nagdaang gabi, nangingilid na naman ang mga luha sa kaniyang mga mata. Ako yung may kasalanan kung bakit hindi ka buo. Ako yung may kasalanan kung bakit wasak ka, Miko. Lara, bulong ko. Kung sakaling piliin mong muli ang sarili mo, ako, tayo. Handa akong buuin ang pahinang yan. Kahit ilang beses pa tayong putulin ng mundo. Mama Mia, sa totoo lang, bago ako pumunta sa coffee shop na yon, ay buo na ang desisyon ko. Hindi ko siya makalimutan. Hindi ko siya mabura-bura sa alaala ko at sa puso ko. Kaya para ano pa, kung pipigilan kong muli ang damdamin ko, alam kong may dahilan kung bakit pinagtagpo ulit kami ng tadhana. Alam kong may dahilan kung bakit nagkita kami ulit at hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na yon. Kaya kahit na kakakita pa lang namin ulit, ay binuksan ko na ang usapan tungkol sa aming pagbabalikan. Tumayo siya. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Matagal, mainit at puno ng damdamin ang yakap na yon. Sa yakap na yon, Mama Mia, ay naramdaman ko na parang bumalik siya sa buhay ko. Bumalik ang babaeng pinakamamahal ko. At hindi lang katawan niya ang naroon. Ramdam kong pati buong puso niya, inialay niya sa mainit na yakap na yon. Pero alam naming pareho, na kung susuungin ulit namin ang mundong ito, ang relasyong ito, ay hindi magiging madali ang lahat. Mama Mia, nagsimula kaming magkita ng palihim. Hindi araw-araw, pero sapat para muling mabuhay ang dati naming mga damdamin para sa isa't isa. Ang simpleng dinner o hapunan ay nauuwi sa mahahabang usapan. Ang mga yakap ay nauuwi sa mga maiinit na halikan. At ang mga halik na uuwi sa paghahanap ng masisilungang lugar para mailabas namin ang damdamin na matagal na naming pinipigil. Sa isang motel sa Pasay, doon kami nauwi isang gabi na hindi na talaga namin napigilan ang init na aming nararamdaman. Mama Mia, alam ko, naging tapat naman si Lara sa akin this time. Sinabi naman niya sa akin ang tungkol sa pagkakaroon pa rin niya ng boyfriend. Yung lalaking may hawak ng kanilang mga negosyo at ng kanilang mga buhay, ng kanilang kinabukasan. Alam ko, sinabi niya. Pero Mama Mia, hindi ko alam kung bakit hindi ko mapigil ang sarili ko. May posibilidad na masasaktan ulit ako. Klaro yun sa akin. Pero bakit kahit may pangambang sakit, kahit may pangambang muling pagkawasak ng aking pagkatao, ay hindi ko pa rin magawang iwanan ng tuluyan si Lara? At nung nauwi nga kami sa isang motel, hindi ko alam kung tama ba ang aming ginagawa. Pero sa bawat halik ni Lara sa balat ko, sa bawat daing niya,
Sa bawat ungol niya ng pangalan ko sa gitna ng dilim, alam ko, hindi ko na kayang lumayo ulit sa kanya. Hindi ko na kayang malayo ulit sa piling niya. Kung may kapalit to, Miko, kung may masaktan dahil dito, sabi niya habang napag-isa na ang katawan naming dalawa. Lara, matagal na akong nasasaktan. Matagal na akong nasaktan pero mas masakit ang mamuhay sa kasinungalingan. Ngayon lang ulit ako huminga. Ngayon lang ulit ako naging totoo sa sarili kong damdamin. Ngayon ko lang ulit binigyang laya ang puso ko. Napaluha siya sa mga sinabi ko, Mama Mia. Sa kama, hubad kaming dalawa habang magkayakap. Pinagmamasdan ang kisame na parang pinapakinggan kung may sasabog ba mula doon. Mama Mia, hindi ko alam kung dapat, pero ginagawa namin. Alam ko na lahat ng ginagawa namin ay may magiging resulta. At hindi nga ako nagkamali. Tama nga ako. Dahil isang araw, bigla na lang akong sinugod sa parking lot ng opisina ko. Isang lalaking may malalaking katawan ang pumigil sa akin. Sino ka, ha? Sino ka para lapitan si Lara? Galit niyang tanong. Hindi ako sumagot, Mama Mia. Alam mo bang isang maling hakbang mo pa, mawawala na sa'yo lahat ng meron ka? Pagbabanta niya sa akin, tiningnan ko siya. Nakipagtagisan ako ng titig sa kanya. At dahil doon ay na-challenge siya. Nagalit siya kaya sinuntok niya ako sa sikmura. Di hamak na mas malaki ang katawan niya, Mama Mia, kaysa sa akin. Kaya kahit pilitin kong lumaban ay hindi ako nanalo. Sa 5 suntok na binitawan ko, isa lang ang tumama sa kanya sa may balikat pa niyang matigas. Samantalang siya, hindi ko na mabilang kung nakailang suntok siya sa aking katawan. Buti na lang at dumating yung guard at pinigilan kami. At dahil doon ay umalis siya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi ko na muna kinausap si Lara. Hindi dahil sa natakot ako sa lalaking yon, Mama Mia. Hindi dahil sa takot ako na baka mabugbog niya ako o baka tuluyan niya ako. Hindi yon. Hindi yon ang kinakatakot ko. Natakot ako para sa babaeng mahal ko. Gusto ko siyang protektahan. Alam ko, pagbabanta o warning sa akin ng lalaking yon ang mga suntok na binigay niya sa katawan ko. At ayoko, Mama Mia, na baka pati si Lara ay makatikim ng mga suntok na yon. Ayokong madamay siya sa mga kaguluhan. Gusto kong ipakita sa kanya na kaya ko siyang protektahan. Pero Mama Mia, kahit anong iwas ko, hindi ko magawa. Dahil si Lara mismo ang kusang bumibisita sa loob ng bahay ko. Nangako akong hindi na ako tatahimik. Miko, hindi na ako babalik sa kanya. Sigurado ka ba? Tanong ko. Hindi ko na kaya kung mawawala ka na naman eh. Humawak siya sa mukha ko. Miko, ikaw ang mahal ko. Mula pa noon, ikaw na ang nilalaman itong puso ko. At dahil dun, Mama Mia, ay para kaming nagkasundo kahit walang salitang namutawi mula sa aming mga labi. Nagimpake siya ng mga gamit niya. Tumira siya sa akin. Lihim pa rin sa iba. Pero hindi na namin iniiwasan ang katotohanan. Inamin na namin sa aming mga sarili
na mahal namin ang isa't isa at na hindi namin kaya na mawala pa sa piling ng bawat isa. Ang mga araw ay tila naging pelikulang nakahinto sa isang eksenang ayaw naming lisanin. Sa maliit kong unit, Mama Mia, sa ikatlong palapag ng isang lumang gusali sa Mandaluyong, doon pansamantalang sumilong ang pag-ibig naming muling sumiklab kahit sa gitna ng banta. Tuwing gabi, magkayakap kami sa harap ng bintanang salamin. Pinagmamasdan ng mga malalayong ilaw. Tila ba mga bituin sa lungsod na hindi natutulog. Pero habang ako'y nananahimik, siya naman ay palaging nakatingin sa kanyang cellphone. Kahit laging nakasilent yun, ay pansin ko naman ang mga kilos niya. Hanggang sa isang araw, ipinagtapat niya sa akin ang isang katotohanan. Nakakatanggap na ako ng mga mensahe galing sa kanya. Sabi niya sa akin. Anong sabi niya? Alam niya raw na babalikan ko siya kapag nagsawa na ako sa'yo. Anong sagot mo? Hindi ako nagsasayang ng oras sa tanong na mali sa umpisa pa lang. Natawa ako sa sinabi niya, pero sa likod ng pagtawa kong yun ay naroon ang kaba, Mama Mia. Sa tuwing lalabas kasi kaming dalawa ni Lara, laging mabilis kaming maglakad. Laging may paikot-ikot na daan kaming dinadaanan. Lagi siyang nakatanaw sa kanyang likuran na para bang may multong sumusunod sa kanya. Hanggang isang araw habang naghahapunan kami sa isang maliit na karinderya sa may Makati Square, ay may isang lalaking lumapit sa akin. Hindi ito yung lalaking nakita ko sa parking lot ng opisina. Miko? Kuya Jay? Napakunot ang noo ko. Si Kuya Jay ay isa sa mga naging ka-close kong kaibigan dati sa college. Ngumiti siya pero nakaramdam ako na may tensyon. Long time no see, pare. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Hinahanap kita, bro. Napatingin ako kay Lara, Mama Mia. Mama Mia, napakaliit naman pala talaga ng mundo. Kasi sa dinami-dami ng tao, si Kuya Jay pa talaga ay ang dating kasosyo ng nobyo ni Lara sa negosyong pinasok nila sa Cebu. Tumayo ako nung sinabi niya sa akin ang tungkol doon. Hindi magandang lugar to para pag-usapan natin kung ano man yan, sabi ko. Ngumiti siya ng malamig. Sige, pero isipin mo to, Miko. Hindi lahat ng pag-ibig ay ligtas mong ipadama. Hindi lahat ng pag-ibig ay ligtas na bigyan ng katuparan. May mga pusong kapag binuhay mo ulit, may mga madadamay, may mga buhay na gugulo. Pagkatapos noon ay umalis na siya, Mama Mia. Napatitig si Lara sa akin na para bang nababasa niya ang kaba sa aking mga mata. Gusto mo bang itigil na to, Miko? Tanong niya. Lara, kung noon sinabi mo sa akin ang katotohanan, hindi ako aatras. Dati nga, hindi ako umatras kahit iniwan mo ko eh. Alam mo naman siguro yun, 'di ba? Tawag ako ng tawag sa'yo. Ngayon pa kayang natagpuan na kitang muli? Hindi na ako papayag na mawawala ka pa sa piling ko. Mama Mia, 2 araw pagkatapos ng pagkikita naming iyon ni Kuya Jay, ay hindi na kami mapakali ni Lara. Hindi kami mapakali matapos ang gabing yun. Hindi ko alam pero parang kaming dalawa ay sabay na natakot.
Kahit pa sabihin namin na anda kaming panindigan ng aming pag-iibigan this time, hindi pa rin maaalis ang takot sa aming mga dibdib. Pakiramdam namin ay may mga aninong tila sumusunod sa amin sa bawat sulok. Kahit sa simpleng pag-order ng pagkain sa labas, ay tila ba may mga matang nakamasid mula sa di kalayuan. Hindi naligtas dito, sabi ni Lara habang binubuksan ang laptop at tiningnan ang mga flight schedules. Gusto mong umalis? Tanong ko habang pinagmamasdan ang pagkalma at paghina ng ulan sa bintana. May maliit kaming bahay sa probinsya, sa Batangas. Hindi ko pa tapos na nabayaran yon. Pero hinuhulugan ko. Walang may alam tungkol doon. At wala ring masyadong nakakakilala sa akin doon. Sagot niya. Hindi na ako tumutol. Kung ang tanging paraan para manatili kami sa piling ng isa't isa ay magtago, pwes tatakbo ako kasama siya. Mama Mia, dahil sa kanyang sinabi, ay nag-impake ulit kami. Nag-book ng ticket at saka pumunta kaming Batangas. Ang bahay ay simpleng bungalow lang na may asul na bubong at may balkonahing gawa sa kahoy. Sa paligid ay may mangga, santol, at mga tanim na halaman ng matandang may-ari raw noon na nakilala ni Lara sa dating business trip niya. Tahimik ang paligid, isang baryo na tila nahulog sa antolohiya ng nakaraan. Mama Mia, sabi sa akin ni Lara ay inalok daw sa kanya nung matandang babae yung bahay. Dahil matagal na raw na hindi ito natitirhan. Inisip na raw ni Lara mula pa noon na tumakas mula sa nobyo niya. Kahit daw hindi kami nagkitang muli, ay balak na raw niya talagang takasan ito. At ang bahay na yon ay ang magiging kanyang bagong tahanan. Mama Mia, dun ko siya mas nakilala. Ang Lara na hindi lang pala simple, kundi sobrang bait. Ang Larang hindi palaban, hindi mataas ang kilay gaya ng dati. Sa halip ay isang Larang tahimik, palangiti. Isang Larang gusto lang ng tahimik na buhay. Isang Larang handang harapin ang lahat, makamtan lang ang katahimikan ng buhay na ninanais niya. Uy, baka akalain ng mga tao dito mag-asawa na tayo. Sabi niya sa akin isang hapon habang nagluluto kaming dalawa ng adobo na siyang magiging hapunan namin. Ano naman kung yun ang isipin nila? Sabi ko habang tinitignan ang adobo at tinitikman ito. Wala lang, baka kasi magkatotoo. Sabi niya sabay kurot ng aking tagiliran. Hindi ko alam kung dahil ba sa hangin ng bundok o sa simpleng paraan ng pamumuhay sa lugar na yon. Pero Mama Mia, mas naging malapit pa kami ni Lara sa isa't isa. Hindi lang ang aming mga damdamin, kundi pati ang aming mga katawan. Isang gabi habang sabay kaming naliligo sa labas gamit ang poso, tinamaan kami ng lamig at pareho kaming nanginginig nung mga panahon na yon. Teka lang, sabi niya habang nanginginig at kinukuskus ang kanyang braso. Lumapit ako sa kanya, inakbayan siya ng tuwalya. Pero hindi lang tuwalya ang napunta sa balikat niya, kundi pati ang halik ko. Mula sa balikat ay napunta sa kanyang leeg ang mga halik na yon. Miko, anya, kaungol at mahina, tila ba alanganin pero ramdam kong nag-aanyaya. Hinawakan ko ang bewang niya, dahan-dahan iyong nilapit sa akin.
Nagtama ang aming mga mata at ang aming mga balat. At ang bawat hininga niya ay parang nag-aapoy sa balat ko. Hindi kami nagmamadali. Doon sa ilalim ng buwan, sa tabi ng poso, habang basang-basa pa ang aming mga katawan, ay unti-unti naming nilalasap ang aming pagmamahalan, Mama Mia. Sa unang beses sa matagal na panahon, ay nagmahalan kami ng walang takot, walang reserba. Kahit nasa labas pa kami ng bahay, ay wala kaming naging pakialam. Wala kaming ibang iniisip noon kundi ang mga damdamin naming naglalagablab sa pagitan naming dalawa. Ang halik niya ay matamis, ngunit may pagkamarahas. Ang kamay ko ay hindi na mapakaling humahaplos at kumakapit sa kanya at humihiling na sana ay wag na siyang mawala pang muli sa akin. Nang matapos yon ay pareho kaming hingal. Magkahawak kamay kaming naupo sa upuang kahoy. Nilalasap ang katahimikan at ang katatapos lang naming pagmamahalan. Miko, sabi niya, ang sarap mabuhay, lalo na kapag ganito kasimple at kasama ka. Mama Mia, pagkatapos noon ay inaya ko na siyang matulog na kami. Madaling nakatulog si Lara, siguro dahil nahapo siya sa ginawa namin. At habang natutulog siya ay nakita ko ang cellphone niya na may patuloy pa ring mga mensaheng hindi niya binubura. Hindi ako nagkulang sa tiwalang binigay ko sa kanya. Pero ang totoo, merong isang bahagi ng pagkatao kong gustong malaman ang buong katotohanan. Oo, Mama Mia, nagtitiwala naman po ako kay Lara. Don't get me wrong. Kaya lang, gusto ko pa rin makumpirma na tama ang pagtitiwalang binigay ko ulit sa kanya. May isang mensahe doon sa cellphone niya na siyang nagpainit ng ulo ko. Tama, binuksan ko ang cellphone niya. Alam kong maiinis kayo, pero ginawa ko yun para sana magkaroon ako ng peace of mind. At ang mensaheng iyon ay ganito. Kapag hindi ka bumalik bago matapos ang buwan na to, isisi mo sa sarili mo kung may mangyaring masama sa kanya. Mama Mia, alam ko kung sino ang tinutukoy ng mensaheng yon. Ako, kami. At lalo na, Mama Mia, ang sanggol na pinagtapat ni Lara sa akin na dala-dala na pala niya 1 linggo bago kami lumipat. Oo, buntis si Lara. Yun ang nagtulak sa amin para lumipat nga kami ng Batangas at tuluyang layuan yung kanyang nobyo. Hindi ako mapakali nang mabasa ko ang mensaheng yun. Hindi ko sinabi kay Lara na nakita ko yun dahil alam ko na mag-aalala siya. Buntis siya. At ang mundong pinasok namin ay hindi na lang tungkol sa pagmamahalan namin, kundi tungkol sa aming kaligtasan at kaligtasan rin ng aming magiging anak. Pero habang mas pinipilit naming magtago, ay mas nararamdaman kong hindi kami ligtas. May isang gabi, Mama Mia, habang nagpapahangin kami sa may gilid ng palayan, ay may dumaan na motorsiklo. Mabagal na tila ba may hinahanap at tila ba may pinagmamasidan. Alam naming hindi yun taga roon dahil hindi bumati. Sa aming probinsya kasi dun sa Batangas, Mama Mia, kapag may nakita kang kapitbahay, ay talagang bumabati ang mga ito sa inyo. Napansin mo yon? Tanong ni Lara. Tumango ako. Gusto mo bang umalis ulit? Hindi. Ayoko na, Miko. Pagod na akong tumakbo. Pagod na akong tumakas. Tumitig ako sa kanya. Nakita ko ngang tunay na pagod na siya.
Pero hindi lang pagkapagod ang nakita ko sa kaniyang mga mata, kundi katatagan din. Ang tiyan niya noon ay unti-unti nang bumubukol. Mama Mia, dun ko napatunayan na totoong mahal ako ni Lara. Kasi hindi niya isasakripisyo ang buhay niya para lamang makasama ako kung hindi totoo ang pagmamahal na yon. Kinabukasan ay pumunta ako ng munisipyo. Kinausap ko muna si Kap. Mama Mia, tiyuhin kasi siya ng isa kong kaibigan dati nung high school. Sa maikling panahon ay nakuha kong makumbinsi siyang tulungan kami kung sakaling may mangyari mang masama sa amin. Inamin ko sa kanya ang panganib na nakaamba sa mga buhay namin ni Lara. Kung totoo ngang may panganib, Miko, huwag kang umasa sa barangay Tanod lang. May kaibigan ako sa Maynila, dating Intel. Papadalhan ka ng tao dito para magmasid. Nagpasalamat ako, ngunit sa kabilang banda napansin kong lumalalim ang mga iniisip ni Lara. Palaging malalim ang kanyang mga buntong hininga. Palaging nakatanaw sa malayo. Hanggang isang gabi, habang natutulog ako, naramdaman kong umalis siya sa kama. Ilang saglit pa nang hindi siya bumalik ay sinundan ko siya. Naabutan ko siyang umiiyak sa may kusina, hawak-hawak ang cellphone niya. Lara, tawag ko sa kanya. Nagulat siya, Mama Mia. Tinago niya agad yung cellphone. Hindi siguro niya inaasahang gising pa ako. Ano yan? Tanong ko. Wala, Miko. Wag na nating. Lara, wag mo naman sana akong paasahin sa kalahating kwento lang. Sabihin mo sa akin ang lahat. Siguro naman napatunayan ko na sa'yo na hindi kita iiwan, 'di ba? Tumulo ang luha sa mga mata niya, Mama Mia. Sige, sasabihin ko ang lahat. Pero bago yun, nais kong malaman mo, Miko, na maiintindihan ko kung sakali mang iiwanan mo ako pagkatapos nito. Miko, hindi lang siya basta dati kong nobyo. Hindi ko alam kung gaano ako nasangkot sa mundo niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Nung iniwan kita dati, nung nakipagrelasyon ako sa kanya para mapanatili ang negosyo ng mga magulang ko, pinilit niya akong pumasok sa negosyo nila. Akala ko simpleng distributorship lang ng mga imported goods. Yun pala, front lang yun. May mga nilulusot pala silang mga kontrabando. Mga pinagbabawal na gamot, mga peking medisina, smuggling. At dahil napasok ako doon, ako ang ginawa niyang tagapirma ng mga papel. Ako ang ginawa niyang cover. Napatayo ako, Mama Mia. Hindi ko akalain na ganun pala katindi ang pinagdadaanan ni Lara. Ilang taon niya akong ginamit. Hindi ko na alam, Miko, kung paano ako lalabas doon. Pero nung dumating ka, nagkaroon ako ng rason. Nagkaroon ako ng rason para lumaban nung makita kita ulit. At kaya kanya tinutugis, hindi lang dahil mahal ka niya, kundi dahil sa nalalaman mong sekreto ng negosyo nila. Tumango siya, Mama Mia. Oo. Meron akong video recordings, Miko. Ginawa ko yun noon para protektahan ang sarili ko. Alam ko kasing ang mga tao na tulad nila ay may halang na kaluluwa. Bakit hindi ka lumapit sa mga pulis? Sinubukan ko, Miko. Pero makapangyarihan sila. Hindi ako pinaniniwalaan. At ang sabi pa sa akin, yung mga video daw na kinuha ko, hindi rin daw yun magagamit bilang ebidensya sa korte.
Saglit akong natahimik, Mama Mia. Hindi ko alam kung galit ba ako o mas natakot pa ako. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ko talaga iiwanan si Lara. Hindi ko hahayaang mapahamak siya. Isang gabi habang natutulog kami, narinig ko ang ingay ng pag-ingit ng gate. May mahinang kalabog. Mabilis kong hinila si Lara palabas ng bintana sa likod. Mama Mia, mahina siya dahil sa kanyang tiyan. Pero kinaya niyang gumapang. Isinuot ko sa kanya ang backpack na may lamang mga gamit namin. Pati na rin yung recordings na sinasabi niyang ebidensya niya. Pero mula sa loob ng bahay, nakita kong may mga aninong gumagalaw. 3. Hindi ko alam kung meron silang dala. Pero alam kong hindi na ito ordinaryong pananakot. Gusto na nila kaming manahimik. Mabilis kaming tumakbo sa kakahuyan, sa palayan. Madilim. Putol-putol ang pagtakbo namin dahil nga hinihingal si Lara. Huwag kang bibitaw, sabi ko habang hinihingal din ako. Nakarinig ako ng isang putok. Isang bala ang tumama sa isang puno sa tabi ko. Lalo kaming bumilis hanggang sa narating namin ang ilog. Naghintay kami ng ilang minuto at nagtago kami. Nanahimik. Ang huni ng mga kuliglig ang aming naririnig. Ligtas na ba tayo? Tanong niya. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, ngayon pa lang nagsisimula ang laban. Kinabukasan, Mama Mia, dinala ko si Lara sa pinsan ko sa Tagaytay. Meron kasing isang lumang bahay doon ang pinsan ko na nasa may paanan ng bundok. Walang masyadong signal. May kuryente pero tuwing umaga lang at gabi nawawala ito dahil kinukulang sa supply. Doon ko planong ipadala yung mga ebidensya sa isang mamamahayag sa Maynila. Habang inaayos ko ang files, Mama Mia, ay nakaupo si Lara. Bigla siyang napatayo nung may nakita siya sa kanyang cellphone. Miko, halika. Tignan mo to, oh, sabi niya. Mama Mia, isang balita ang nakita niya sa newsfeed ng kanyang social media account. Miko, tignan mo. Siya to. Siya ito, sabi niya. Mama Mia, nagulat kami. Nagulat kami dahil ang balitang yon ay naglalaman ng isang disgrasya. Disgrasya ng isang mayamang anak ng negosyante sa Cebu. Nadisgrasya daw ito. Nadisgrasya ang kanyang sinasakyan at wala na itong buhay. Nakita pa namin na nakakarga ito sa stretcher ng ambulansya. Ayon sa balita, ay napakabilis daw ng pagpapatakbo ng sasakyan. Hindi lamang siyang laman noon, merong 2 pang ibang tao, isang driver at may kasama raw siyang isang kaibigan. Pareho silang 3 wala na, patay na. Nagulat kami sa balitang yun, Mama Mia, pero hindi namin ipagkakaila na ang balitang yun ay nagbigay sa amin ng ginhawa. Pagkatapos noon, ay sinabi ni Lara sa akin na kung pwede ay pumunta kami ng bayan, dun sa may signal. Sinunod ko siya. Pumunta kami ng bayan. Nagpa-load siya, tinawagan niya ang nanay niya sa Cebu. Kinumpirman niya kung totoo ba ang balita. At sinabi nga ng nanay niya na totoo ang balitang yun, Mama Mia.
Napaiyak sa sobrang tuwa si Lara. Alam kong mali na matuwa kami sa trahedyang sinapit ng ibang tao. Pero kung yung taong yun ay magdadala din ng trahedya sa buhay namin, hindi ba't nararapat lang na kami ay matuwa, Mama Mia? Pagkatapos noon ay nag-aya si Lara na umuwi kami ng Cebu. Pumayag ako, Mama Mia. Kahit halos ilang buwan na ako noong hindi nagtatrabaho, buti na lang at may naipon naman ako. Pagbalik namin ng Cebu ay pumunta kami doon sa burol. Wala namang nangyaring masama. Ang tingin ni Lara ay walang kaalam-alam ang pamilya ng ex niya ng tungkol sa nalalaman ni Lara. Binati pa nga siya ng kanyang hilaw na biyanan. Lara, sabi ko na nga ba matagal na kayong naghiwalay ng anak ko. Kumusta ka na? Buntis ka na? Medyo halata na sa pagkakataong yun ang tiyan ni Lara, Mama Mia. Opo, eto po ang mapapangasawa ko, si Miko. Pinakilala niya ako. Lara, ngayong wala ng anak namin, siguro naman maiintindihan mo kung kukunin na namin ang mga negosyo ng pamilya mo. Kasi ang kondisyon para manatili yun sa inyo ay kung magpakasal kayo ng anak ko. Naiintindihan ko po, malumanay na sabi ni Lara. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga kamay niya. Pagbalik namin sa bahay nila ay binalita ni Lara sa kanyang ina ang mangyayari sa kanilang mga negosyo. Umiyak ito at nagwala. Bakit ka kasi umalis, Lara? Tignan mo, nagpabuntis ka pa talaga sa iba, ha? Mama, alam niyo simulat sa Paul na hindi ko siya mahal. Alam niyo simulat sa Paul na napilitan lang ako. Kahit hindi ako nabuntis, Mama, hindi naman kami nagpakasal dalawa, kaya hindi rin magiging atin yun. Huwag kang mag-alala, Mama. Hindi ka namin pababayaan. Mama Mia, galit sa akin ang mama ni Lara. Hindi niya ako pinakitaan ng maayos na pagtrato. Sinisisi niya ako kung bakit nawala sa kanila ang kanilang negosyo. Pero nanindigan si Lara. Sabi niya panahon na raw para piliin naman niya ang sarili niya. Nanatili kami sa Cebu. Mama Mia, dahil wala nang perang natira kina Lara, ay napilitan silang ibenta ang kanilang bahay. Nagsettle kami sa isang maliit na probinsya sa Cebu. Tapos doon ako nagtayo ng isang photography studio. Si Lara naman ay bumalik sa pagtatrabaho. Hanggang sa naisilang na nga niya ang anak namin. Sa ngayon, Mama Mia, ay maglilimang taon na ang anak naming dalawa ni Lara. Nakapagpakasal na rin kami sa West. Ang nanay niya ay medyo inis pa rin sa akin pero hindi namin siya iniwan. Andito siya sa amin kahit na nagkakasakit na siya. At dahil may trabaho si Lara, madalas ay ako ang naiiwan na mag-alaga sa kanya. Hindi pa rin niya ako pinapakitaan ng maayos pero okay lang. Matitiis ko yun. Ang importante sa akin ay hindi na malalayo sa akin ang pamilya ko, si Lara at ang anak naming dalawa. Ang totoo niyan, Mama Mia, pagkatapos nung insidenteng ikinamatay ng kaniyang dating nobyo, ay dinilit na rin ni Lara ang mga video recordings niya. Wala na siyang balak pa na magsampa ng kahit na anong kaso tungkol sa pamilya ng ex niya. Ayaw na niyang guluhin ang natahimik na naming buhay. Sa ngayon, Mama Mia, ay may matahimik kaming buhay dito sa isang isla sa Cebu. Masaya kami kahit na sinusungitan pa rin ako ng biyanan ko. Ayos lang. Ang importante, magkasama kaming mag-anak. Iniwan ko ang buhay ko sa Maynila. Iniwan ko ang maganda ko sanang karera doon o karera doon. Iniwan ko ang lahat ng yun alang-alang sa pagmamahal.
At kahit na may nagsasabi, Mama Mia, na baliw ako kung bakit ko ginawa yun, sana raw ay mayaman na ako ngayon. Ayos lang. Hindi naman importante sa akin ang kayamanan. Mas importante sa akin na muli kong natagpuan ang babaeng kailanman ay hindi ko nakalimutan. Akin siyang ipinaglaban at ngayon ay akin ang nakatuluyan. Maraming salamat, Mama Mia. Dahil dito sa inyong programa ay nabibigyan ng pagkakataon ng mga katulad namin na ibahagi sa karamihan ang aming kwento. Lubos na nagagalak at nagmamahal. Miko. Eh! Oo, 'di ba? Parang pelikula yung kwento. Bakit ganoon? Bakit may mga ganong uri ng mga magulang parang handa silang isakripisyo ang kanilang mga anak, ang kaligayahan ng kanilang mga anak para lang mapanatiling buo ang kanilang kayamanan. Well, hindi siguro natin yan maiintindihan dahil wala naman tayong kayamanan, lalo na ako. Eto lang ang kayamanan ko, ang munti kong studio, naku naman. At syempre, ang inyong pagmamahal at ang inyong suporta. Anyways, nais kong mag-congratulate sa Yumiko dahil sa wakas ay naging malaya na kayong dalawa ni Lara na ipadama ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Ganun talaga, no? Kapag kayo talaga ay nakatadhana, gagawa at gagawa talaga ng paraan ng kapalaran para kayo ay magsama at magmahalan. Tignan mo, nanganganib ang buhay niyo. Akala niyo, katapusan niyo na. Akala ko nga, may mga paghabol-habol pa ng pulisya, ganun pa eh. Pero ayun, namatay sa disgrasya. Di ko alam kung talagang sa disgrasya o binago mo lang ang bahaging iyon ng kwento mo para hindi naman masyadong halata kung sino ang pamilyang yon. Baka meron ditong mag-research dyan kung sino yon, diba? Grabe naman kayo. Anyways, maraming salamat, Miko, sa pag-share mo at pagsusulat mo ng iyong kwento ni Lara dito sa ating programa. Well, tama naman. Meron talagang mga apoy at rumaragas ang damdamin na pwede mong balikan. Pero meron ding mga apoy na hindi na pwede. Okay? Hindi ko sinasabi na tama ang ginawa ni Lara. Hindi ko alam kung nakipaghiwalay ba talaga siya. Pero base sa kwento mo, hindi pa sila hiwalay. Nagpunta lang siya ng Maynila for a business trip, 'di ba? And escape. Ganon ang sinabi niya. So, hindi talaga sila naghiwalay. So, technically, other party ka. Pero technically, ikaw naman ang nauna. Ang hirap! Nako, baka matulad tayo dito sa sa issue nung nakaraan ng isang sikat na ano ba yun? Banda dude. Bisaya na banda dude. Hindi ko alam kung kilala niyo siya. Hindi ko na lang papangalanan. Pero nung mga nakaraang linggo, nag-trending yung manager niya at saka yung kinakasama niya. Dahil nag-away, nagselosan, parang ganon. Sabi nung manager, dapat daw kapag nagselos, siguraduhing may papel, siguraduhing asawa. Bakit? Di ba pwedeng magselos ang live-in partner? Hindi ba pwedeng magselos ang tawag dyan, girlfriend? Di ba nga kahit batas, meron ng common law wife, kapag umabot kayo ng 5 taon ata na nagsasama sa iisang bubong, may mga karapatan na kayo sa isa't isa, parang ganun. Ay, nako, ewan ko. Pero alam nyo, sa totoo lang, kahit mag-asawa na kayo, yung kapag sumuko na talaga yung isa, nagmahal na talaga ng iba, ay wala na talaga tayong magagawa dyan. Though, meron naman tayong mga karapatan na kung nais mong gamitin ay talaga namang malakas. Lalo na kapag gamitin mo ang batas, 'di ba? Pero ewan ko. Anyway, sa palayo na tayo sa ating sa ating topic talaga. Pero anyway, salamat sa yung storya, Miko. At sa mga nanonood at nakikinig ngayon sa storya ni Miko, please, paki-like at paki-share ng video na to. Huwag nyo naman sanang ipagkait sa akin na i-share niyo itong video at ang inyong subscribe, 'di ba? Pag-subscribe niyo, huwag niyo sanang ipagkait yan sa atin. Please do subscribe, maawa na po kayo. At syempre, huwag niyo ring kakalimutan na
pwede po kayong magpadala din ng sarili ninyong kwento ng inyong buhay pag-ibig, buhay na masalimuot, buhay ng kahirapan, pagbangon, inspirasyon, at iba pa, etc. etc. I-email nyo lamang yan, mamamia.cdo0317@gmail.com. Bago tayo lumisan, nakakatakot ang salitang lumisan. Bago tayo mag-end sa ating video na ito, hello muna ako sa ating mga members. Hello! Sa mga gustong magpa-member po, pwede po kayong magpa-member dyan. May join button dyan. So, kayo nang bahala kung magpapa-member ba kayo o hindi. You can cancel anytime naman. Charot. Hello ako kay Maureen Tugab, kay Angeline Puaso. Si Maureen, bago nating member. Si Angeline ay ang ating gold member. Hi din kay G. Antorio, kay Gimaras Girl, kay Easy Gale, kay Giovanni Bailong, at kay Mila Raduban. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at sa pananatili ninyo na nakasuporta dito sa ating channel. Hello din ako sa ating mga subscriber. Hi kay Yengo Mata, kay Zaida Vidal from Bahrain. Maraming salamat. Hi din kay Shumi 9688. Hello sa inyo. Hi din kay Angelita Villapuerte. Grabe naman sa Angelita. Maureen, hello. Hi din kay Elena Lynn from Saudi Damam. Hello din ako kay Gail Easy, ang ating member. Kay Lina Ladeza, maraming salamat. Roslyn Caraballo, Marvy Montesilio, Enrica Basmayor. Sa mga hindi natin nabate, sa susunod kayong kwento dun ko kayo babatiin. Maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa susunod nating kwento. At sana naway meron kayong natutunan at nakuhang inspirasyon sa naging kwento natin sa araw na to. Paalam sa inyong lahat, mag-ingat po kayo palagi at mahal ko kayo. Bye-bye!